title po ng ating pag-uusapan ay The New Season to the Last Season. Ayan po ang ating sa pahayag 14, 12, 13. Bago pupuntahan ang salita ng Diyos, mapalad ang mga tao na talaga nakikita niya na ang simula, kapag nagsimula ka, dapat mong tapusin. Kasi sa totoo lang, lahat na nagsimula at hindi tinapos, sabihin po natin sabay-sabay, pangit. Pangit. Yun po ang truth. Pangit. Nakita natin, ang gandang panoorin ng pagong, kahit dahan-dahan, pero nagtutuloy-tuloy sa kanyang goal, na kung saan narating niya yung finish line. Pero yung kuneho, ang pangit tingnan, kahit yung mga audience doon sa race nila ni Pagong, ay mas natuwa kay Pagong. Kaya sa atin po, ay mabagal man tayo, pero alam ni Lord, magpapatuloy po tayo hanggang dulo. Amen po ba? Amen. At nakita naman natin sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon, doon natin makikita na sabi sa salita ng Diyos, ang magtiis hanggang wakas ay siyang Maliligtas. at nakikita po natin lahat ng mga tumatapos ay sila yung nagkakamit ng tagumpay. Sabihin po natin, tagumpay. Tagumpay. Lahat po ng tinapos ang kanilang gawain, tungkulin sa iniyatang sa kanila ng Panginoon. Dalawang tao ang pwede kong banggitin. Una si Apostol Pablo, sabi niya, natapos ko na ang aking takbuhin sa mundo ito. Kakamtan ko na ang korona ng tagumpay. At ang sabi ng ating Panginoon Kristo, it is finished. Natapos niya. Tayo din mga lahing JCLM sa All Outreach, ang title natin pinag-uusapan ay The New Season to the Last Season. Gaganda ang ating buhay. Why? Kasi may focus tayo na tapusin ang ating buhay sa kalooban ng ating Panginoon. Ang pangit naman, nasa sinapupunan ka pa lang ng iyong nanay, ay gusto ka nang ipalaglag ng iyong nanay. Tama po ba? Hindi na natapos ang season mo. Palagay na 9 months, napaaga. Nakuha niyo po ba? At kahit sa larangan ng buhay, sa realidad ng buhay, may mga tao talagang ang season nila ay napuputol at mismo sila ang pumuputol. Hindi nila tinatapos hanggang dulo. Pero sa ating pag-uusapan ngayon, kung ikaw ay estudyante ngayon, wala kang ibang focus kundi tapusin yung pag-aaral. At kung ikaw ay negosyante, wala kang ibang focus kundi lalo pang palaguin po ito. Hanggang sa makita mo ang tagumpay. Kung ikaw ay empleyado na talagang gustong umasenso, gagawin mo hanggang dulo ang kalooban ng ating Panginoon. Dahil ang title na ating pinag-uusapan, The New Season to the Last Season, may invisible word po dyan, it is for the glory of God. Hindi ko na po sinulat. Yan po ang tunay at totoo. Na lahat mula sa pagsilang po natin hanggang sa dulo ng buhay po natin, it is for the glory of God. Basahin po natin ang pahayag, chapter 14, verse 12 to 13. Diyan po natin maulin. Sundan po lang yung mga mata at akin po babasahin. Kaya't kailangang magpakatatag ang mga hinirang ng Diyos. Ang mga sumusunod sa utos ng Diyos at nananatili sa pananalig kay Jesus. Verse 13. At narinig ko ang isang tinig mula sa langit na nagsasabi, isulat mo ito, mula ngayon, mapapalad ang naglilingkod sa Panginoon hanggang kamatayan. Tunay nga, sabi ng Espiritu. Magpapahinga na sila sa kanilang pagpapagal sapagkat susundan sila ng kanilang mga gawa. Ayon po sa pagkabasa ng salita ng Diyos na sinulat ni Apostle John, alam naman natin si John ay napakalapit din sa ating Panginoon Kristo at nakita natin ang pahayag ay kakaiba yung kanyang aklat na naisulat dahil siya ay talagang very close sa ating Panginoon. Kaya tayo din po, makikita po natin yung season ng ating buhay hanggang dulo ay maabot po natin sa tulong ng ating Panginoon.
Bagamat maraming hindrance, obstacle, struggle, problem o kung ano pa man ang ating nararanasan sa buhay, sabihin niyo po sa katabi niyo, tuloy ka lang. Kasi bakit po? Kasi ang taong pinagpapala at pinagtatagumpay, hindi yung sa simula lang. Dapat hanggang katapusan. Kaya kung ano man ang ating panahon sa mundong ito, kung ikaw ay cell member ngayon, simula lang yan. Ang kasunod po niyan ay pagiging cell leader. At kung ikaw ay cell leader na at naramdaman mo ang pangungusap ng Diyos, tinatawag ka ng Diyos to the next level at promotion ng iyong spiritual na buhay, pwede kang maging pastor o pastora. Merong way na gagawin ng Diyos para dalhin ka doon sa promotion po niya. At kahit sa ating pampisikal na mga gawain, huwag nating akalain na wala po ang Diyos doon. Andun po ang ating Panginoon. Nakakalungkot mang isipin, merong mga tao na nag-iisip na dapat ang glory ay hindi kay Lord, kundi sa Kanya, hindi naman natin siya masusumbatan. Pero kung pagmumuni-muniin natin at pag-aaralang mabuti, ang Diyos, ang siya nagbigay ng buhay, amen po ba? Amen. Siya ang nagbibigay ng lakas, sigla, kalusugan. Hindi na kayang gawin ng tao, pero ginagawa ng Panginoon. Kaya marapat na yung invisible na it is for the glory of God, gawin po natin. Na anuman ang ating ginagawa, sabi nga, do it for the glory of God. Kasi may mga season na umpisahan po natin, pero ano ang dulo-dulo? Andun kaya ang purpose and goal ng ating Panginoon? Kaya kung tayo po ay cell leader na, ituloy po natin. Sabihin niyo po sa katabi niyo, ituloy mo lang. Ipapakita sa atin ng Panginoon kung ano yung kanyang mga magandang plano sa ating buhay. Yun po ang truth. Kasi habang tayo ay tumatagal sa ating Panginoon, pataas ng pataas ang level ng ating spiritual life. At syempre, kaakibat nun, pataas ng pataas yung hamon ng buhay. Kaya, every time na meron po tayong problema, karamdaman, pagsubok, kawalan ng pera, o kung ano ba ang ating nararanasan, sabihin niyo po, thank you Lord. Thank you, Lord. Hindi po biro po yun. Kasi why? Doon po tayo hinuhubog ng ating Panginoon. In and out ng ating pagkatao. Sana makita po natin. Hinuhubog tayo financially. Hinuhubog tayo physically. Hinuhubog tayo ng Panginoon emotionally. Hinuhubog tayo ng Panginoon mentally. At higit sa lahat, hinuhubog tayo ng Panginoon spiritually. Full transformation ay nais makita ng Panginoon hanggang sa maging kawangis natin ang ating panahon sa Kristo. Sabihin niyo po sa katabi niyo, gusto mo ba nun? Diba? Kapag ka naging kawangis natin ang ating panahon sa Kristo, isa na po tayo sa mga taong pinagpala at matagumpay. Kaya, unang mensahe ng ating Panginoon, sabi po doon sa unang talata, kung babalikan po natin, sa verse 12a, sabi po doon sa unang mensahe, tayo ay magpakatatag sa ating paglilingkod. Sige po, Brother Alex. Yan po yung mensahe ng Panginoon sa sinulat ni Apostle John. Na kung saan tayo po ay tinatawag na lingkod ng ating Panginoon. At kaya po tayo naglilingkod sa ating Panginoon. Tandaan po natin, walang pinakananais na makita ang Diyos na tayo ay maging matatag. Ulitin ko po, kahit si John, na sumulat po niyan, siya ay napatapon sa isang lugar na kung saan ay kung ibang tao po siya, baka maaring tapusin niya na ang kanyang buhay sa kanyang kalalagayan. Pero nakita niya may plano ang Diyos sa kanyang buhay. Kaya niya naisulat yan, marami pang tao ang makakabasa ng salita ng Panginoon na magkakaroon ng pag-asa, pagtitiwala at pananampalataya sa Panginoon na kung saan magkakaroon siya ng matatag na paglilingkod sa ating Panginoon. Tingnan po natin ang ating mga sarili, pagbulay-bulayan po natin ang mensahe ng Panginoon. Lord, matatag na po ba ako? Kung may darating pa bang malaking na unos, bagyo ng problema sa aking buhay, ako ba ay bibigay, aayaw, tatalikod sa iyo, Panginoon, para maglingkod?
Natala po yan sa verse 12a na kung saan sabi diyan, tayo ay magpakatatag sa ating paglilingkod. Taas nga po ang kamay na naglilingkod na sa ating Panginoon. Lahat ng may buhay at hininga ay naglilingkod na po sa ating Panginoon. Totoo po ba o hindi? Totoo po yung anumang edad po natin, tayo po ay naglilingkod na sa ating Panginoon. Papaano po yun? Kung ikaw man ay anak, ginagawa mo ang mabuti, nakalulugod sa Panginoon, ginagawa mo na ang paglilingkod sa ating Panginoon. Kung ikaw man ay magulang, ginagawa mo ang mabuti, ito po ay paglilingkod na sa ating Panginoon. Inuulit ko po, anuman ang estado natin sa buhay, tayo po ay nabubuhay sa mundong ito para maglingkod. Why? Ano po ang sabi ng ating Panginoon Kristo? Hindi siya naparito sa lupa para paglingkuran, kundi siya ay para maglingkod sa marami. Kaya ang prinsipyo ng tao, lalo kung tayo tatawaging leader sa leader, hindi tayo bossy, kundi tayo po ay tunay na leader na kung saan inaabot natin yung ating ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. Nawa, nagkakaintindihan po tayo na kahit ang ating Panginoon Kristo, hindi niya inilagay ang kanyang sarili na talagang siya ang dapat paglingkuran, kundi siya ang maglingkod para sa ikaliligtas ng marami. Siya ang aabot sa kalalagayan ng mga taong wala ng pag-asa. Siya ang aabot sa mga taong mayroong karamdaman. Siya ang aabot sa mga taong nawawala na ng pag-asa. Alam niyo po mga kapatid, kung may mga lingkod ng Diyos na sumusunod at naging matatag, walang imposible sa Diyos. Ngayon nag-iisa ka, pero darating ang oras, may makakasama ka. Sabihin niyo po sa katabi niyo, ngayon nag-iisa ka. Pero darating ang tamang oras at panahon, may makakasama ka. Minsan nga may binibigay na sa atin ng Panginoon eh. Kaya lang parang inaayawan pa natin. Tinatanggihan pa natin. Sa papaanong paraan, hindi natin nagagawa ang paglilingkod na nais ng ating Panginoon. Meron ako napanood, isang pare, nahulog sa aeroplano, napanood niyo po ba yun? Lumaglag sa dagat, nanalangin siya, Panginoon, niligtas niyo po ako. Nagpadala ng unang bangka, sabi nung bangkero, gusto mo ba ng tulong? Sabi nung pare, hindi. May Diyos na magliligtas sa akin. Nagpadala ulit na ikalawang bangka ang Panginoon. Ang sabi ng pare, at sabi ng bangkero, hingi ka ba ng tulong? Sabi ng pare, hindi. Meron akong Diyos na pinananampalatayanan na magliligtas sa akin. Ano nangyari sa pare? Patay. Nalunod. Na siya ay umakyat na sa langit. Sinumbatan niya ang Panginoon. Panginoon, bakit niyo po ako pinabayaan? Naalala mo ba yung dalawang bangka na pinadala ko? Alam niyo po, makikita po natin. Minsan, ganun po ang nangyayari sa ating buhay. Kahit sa ating paglilingkod, humihingi tayo ng tulong sa Panginoon. Andyan na. Pero hindi natin na-appreciate. Nabibigyan ng halaga o ng value ang mga ipinapadala sa ating ng Panginoon. Ang truth, makikita po natin ang ating paglilingkod ayon sa salita ng Panginoon. Lagi nyo i-take note ng mga binibigay ng Panginoon. Wala, kahit sa notes ko, wala po yun. Ang lahat ng ating ginagawa, kahit liitan man o malaki man yun, hindi nawawala ng kabuluhan at sansa. Ano sabi doon? Ang pangako ng Diyos, mayroong malaking kabuluhan o pakinabang. Kaya minsan, nawawala ng gana, nawawala ng excitement o maging excited ka sa gawain mo. Why? Kasi hindi natin alam yung dulo nun. Yung dulo nun. Kasi minsan, ang nakikita lang natin yung past yung present. Pero yung bukas, future na yun hindi naman natin alam. Tama po ba? Sino nakakaalam? Ang Diyos. Sabihin niyo po sa katabi niyo, alam ni Lord ang pinakamabuti para sa kanila.
ang kaaway, bubulong yan. Tigilan mo na yan, walang mangyayari. Tama mo ba? Kahit sa pagdidisiplina ng anak, tigilan mo na yan. Walang mangyayari, matitigas talaga ang ulo niya. Hindi po. Ang pag-asa natin nasa Panginoon. Amen po ba? Amen. Sa ating sarili, sasabihin po natin, imposible. Pero sa Panginoon, posible. Kaya minsan pa ang ating paglilingkod, uulitin ko po, hindi nawawala ng kabuluhan, kundi mayroong malaking kapakinabangan. Kaya huwag tayong manghinawa. Prayer gathering pa lang. Alam niyo po, busog na po ako. Inile-level up ang JCLM so-called outreach, lalo na yung mga leaders na kung saan hindi biro. Na makita nila ang kanilang sarili na yung kanilang paglilingkod ay hindi sa tao sila naglilingkod, kundi sa Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Malayo ang ipaaabot at ipararating sa atin ng Panginoon kung hindi lang tayo nakatingin sa baba, kundi nakatingin tayo sa itaas. Na ang ating paglilingkod ay hindi lamang dito sa lugar ng ating outreach church, kundi ang paglilingkod po natin ay sa labas, lalong higit sa bawat pamilya po natin. Very challenging talaga na kung titingnan natin ang ating sarili, parang wala tayong magagawa. Sabihin po natin sa ating sarili, aaminin ko, wala akong magagawa. Pero may magagawa ang makapaglaro. Tama po ba? Kapag tinanggap po natin yung mga bagay po na yun, sabihin niyo po sa katabi niyo, madali pa lang maglingkod. Madali pa lang maglingkod. Kasi kaya lang umihirap, sinasarili mo. Sabihin niyo po sa katabi niyo, huwag mo sarilinin. Huwag sa sarili. Iyon po ang totoo. Kasi nagkakaroon ka ng kaba, takot, hiya, o kung ano man ang inilalagay na negative ng kaaway. Why? Kasi i-distract ka niya, wawasakin ka niya. Yung image mo na nagiging kawangis ka na kaunti-unti ng ating Panginoon sa Kristo, nagiging kawangis ka naman ng kaaway. Sabihin niyo po sa katabi niyo, huwag kang pumayag. Huwag kang pumayag. Kasi ang tunay na makapaglilingkod sa ating Panginoon, sabi po dyan, una, mahalin natin ang ating kapwa. Tanungin niyo nga po katabi niyo, kaya mo ba? Parang mahirap, no? Yan yung inuutos ng ating Panginoon sa Kristo, na ibigin mo ang iyong kaaway. Apakahirap. Kasi ang tunay na paglilingkod, yung mahalin mo ang iyong kapwa. Maniwala po kayo, iyan yung 5 commandments na nasa 10 commandments ni Moses. Yung mahalin mo ang iyong kapwa. Pag nagawa po natin yan, wala nang mahirap. Yung biyanan mo na hindi katanggap-tanggap, matatanggap mo. Why? Kasi mamahalin mo ang iyong kapwa. That is paglilingkod sa ating Panginoon. Akala kasi ng tao ang paglilingkod, yung pagpapakahirap lang. Yung papasanin mo yung isang timbang tubig, yung magtatanim ka ng napakaraming tanimin, hindi po yun. Yung magtatrabaho ka maghapon, hindi po yun. Ang tunay na naglilingkod sa Panginoon ay yung nadarama ng Panginoon, yung pag-ibig natin sa ating kapwa. Maniwala po kayo sa akin. Kaya nasulat ang 10 Commandments, yung kalahati po nun, yung 5. Iyon yung magbubunsod sa atin, sa katagumpayan. Iyon yung magtutulak sa atin para tayo ay magpalain ng Panginoon. Lahat po yun, dala na. Makikita po natin. Meron po ba kayong tanda? Sa 10 utos, yung 5 doon, na para sa ating kapwa. Ano sabi doon? Huwag kang papatay, huwag kang makikiapid, huwag kang magnanakaw, diba? Huwag kang magsisinungaling. 5 po yun. Na kung saan, kapag nagawa po natin yun, o huwag kang mag-iimbong, alam po natin, ang kauwian niyan, sa 10 utos na yan na pinaiksina ng ating Panginoon sa Kristo, kasi sabi niya, hindi ako naparito para walang bisa ang kautusan, kundi para lalong pagtibayin at lagyan ng pangil at kamandag, para lalong maging matapang at mabisa ang kautusan. Kaya naman, makita po natin,
nagbigay ng mga example ang ating Panginoon Kristo sa lalaki, tumingin ka lang na mahalay sa isang babae. Ikaw ay nahihiyapin, nangangalo niya. Ganun katindi. Kaya makikita po natin ang paglilingkod po natin, sold out po tayo. Hindi na po tayo mahirapan. Kapag ka nagawa po natin yung nais ng Diyos. Mahalin natin ang ating kapwa. Sabihin niyo po ulit sa katabi niyo, I love you with the love of the Lord. Huwag po tayo magsawa na banggitin po yan. Lalo tigit sa ating mga mahal sa buhay. Minsan hindi ko nagagawa, pero dapat inire-remind ako ng Panginoon niya. Nabanggitin po natin yun. Kasi minsan pagkasalitang I love you lang, parang ang corny di ba? Ang OA Pero pag kami I love you with the love of the Lord, ramdam Talagang feel na feel. Alam niyo po ba na iyan po ang binanggit ko kay Sister Lani ng ako ay nanliligaw pa. I love you with the love of the Lord. Kasi kung I love you lang, ang hirap sabihin. Pero pag kami I love you with the love of the Lord, ang pakinig niya bilang isang kapatid na. Tama po ba? Wala dito yung mga binata na may magkakaroon ng idea. Alam niyo po, ganyan po kabuti ang ating Panginoon. Kaya, saan ka man dali ng Panginoon, makikita ng Panginoon yan ang gagawin mo sa iyong kapwa. Sa school, sa trabaho, sa negosyo, o kung saan ka man naroon. Yung 5 utos na yon, masusunod mo. Dahil sa utos ng ating Panginoon. Totoo po ba? Yung 5 utos na yun, pinaiksi na lang dyan. Mahalin natin ang ating kapwa. Hindi ka na mangungupit. Kung ikay anak, hindi ka na mangungupit sa iyong magulang. Hindi ka na magsisinungaling. Lahat. Susunod ka na sa magulang mo. Hindi mo na sila i-dishonor. Ganon din sa mag-asawa. Magiging tapat sila habang buhay. Till death do us part. Kasi why? Maraming tao ngayon, hindi na tapat sa kanilang asawa. Pero ang good news, pagka ikaw ay anak ng Diyos, sabi ng Apostol Pablo, kung ikaw babae, ang paglilingkod mo ay talagang gusto mong madala ang iyong asawa sa Panginoon, ay ikaw ang gagamitin niyo. Kaya lang, kung hindi mo gagawin at hindi mo kaya, at talagang ikamamatay mo na, ikapapahamak mo na, ay meron kasulatan. Ayaw sana ng Panginoon. Pero kung kapapahamak mo naman at dadaling ka naman sa impyerno, eh mahirap yun. Kayo po ang magdidesisyon. At kung ikaw lalaki naman, sabi ni Apostol Pablo, ikaw ay lingkod ng Diyos, naglilingkod sa Panginoon, at ikaw ang unang nakakilala sa Diyos, ikaw ang may responsibilidad na dalhin siya sa paanan ng Panginoon. Nagkakaintindihan po ba tayo sa mga agensya? Kaya nga mapalad po tayo bilang mga magulang din na naaakay na po natin ang ating mga anak sa murang edad sa Panginoon. Mapalad po sila. Dahil sila po ay ika nga pagpapalain ng ating Panginoon. Ang susi lang para maging matatag tayo sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Yan po ang susi. Yang utos ng ating Ama nasa langit at ng ating Panginoon sa Kristo. Hindi natin nakikita ang banal na Espiritu Santo, pero nararamdaman natin sa ating puso. Amen po ba? Amen. At nagpaprocess sa ating utak na merong nag-uutos, bumubulong, mahalin mo ang iyong kaaway. Sino man yan? Kapitbahay mo man. Alam niyo po, napakapalad ko po. Wala po akong kaaway na kapitbahay. Ang sarap mabuhay. Amen. Ewan ko, kung napanood niyo po yung aking na-upload na Harvest Time. Napanood niyo po ba? Tuwan-tuwa po yung mga bata po doon. Talagang more. Talagang magbagsak pa ng blessing ni Lord. Merong maunting bunga doon ng rambutan. Pero yung paglilingkod kasi, ramdam po natin yan. Pag ito, naging kalungkutan mo, naging burden mo, naging pahirap sa'yo, ay malamang, aayaw ka. Titigil ka. Pero pagka ang paglilingkod natin sa Panginoon ay naging kaligayahan po natin, at parang ito ang langit po natin, hindi ka aayaw kahit kailan. Kundi paparana sa iyo ng Panginoon, katulad ni Joseph. Kilala niyo po ba si Joseph? Mababasa po natin niya, malapit na.
At habang binabasa ko yung kwento niya, talagang ako'y napapaluha. Hindi ko napipigilan, lalo na yung moment o yung season kung saan nagpakilala na siya sa kanyang mga kapatid. Dahil tama niya sa kanyang puso na hindi siya dapat magtanim ng galit o sama ng loob kahit na ano ginawa sa kanya. Why? Kita niya ang kapangyarihan ng Diyos na kaya siyang pagpalain, ipromote, at alisin sa abang kalalagyan. Kita po ba natin yun? Alam niyo po, minsan kahit ako, dinadaya pa rin ako ng kaaway. Hindi po ako exempted. Pero, yung unang mensahe ng Panginoon, pakibalik nga na. Baka manako ng kaaway. Tayo, sabay-sabay po tayo. Tayo ay magpakatatag sa ating paglilingkod. ulitin ko po, sino man tayo, ano man po tayo, ang pinaka-the best na pang-araw, ito po natin, ay ang paglilingkod. Walang yumaman sa mundong ito na hindi ginamit ang salitang paglilingkod. Ang tawag po sa atin ay servant. Kahit pa sino mang mayamang tao, lingkod lang po sila. Kahit sino pang mataas na leader sa church, bishop ka man, o pastor ka man, ang tawag sa iyo, servant. At kahit pa presidente ng Pilipinas, at kahit anong bansa, ang tawag sa kanila, servant. Naglilingkod sila sa Diyos na makapangyarihan. Lahat ng kanilang ginagawa. Kaya naman, ang ibinibigay po sa ating mensahe ng Panginoon, huwag lang tayo umpisa. Andito na tayo sa season na ito. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Paano yung to the last season ng ating buhay? Makita kaparin kaya ng ating Panginoon na sinasabi sa Book of Pahayag o Revelation sa 7 churches na dati napakainit ng yung pag-ibig sa akin. Pero ngayon ay nanlalamig ka na o malahininga ka na. Sabi nga doon, mainam pang ikaw ay mainit o malamig kesa doon sa malahininga. Hindi maintindihan, hindi maunawaan kung ano ang iyong damdamin sa paglilingkod sa ating Panginoon. Sabihin niyo po ulit, maglilingkod ako habang nabubuhay. Tama po ba? Itong ating pinag-uusapan, hindi na mawawala, hindi na mabubura ang lahi ni Abraham. I-claim natin, i-declare natin, ako ay lahi ni Abraham. Alam niyo po na ma-encounter ni Sakeo, ang ating Panginoon sa Kristo, i-declare ng ating Panginoon sa Kristo kay Sakeo. Harap-harapan at sa mga tao roon. Ito nang si Sakeo ay umamin at nag-repent ng kanyang mga kasalanan at isinauli niya ang lahat ng kanyang mga nadaya, lahat ng kanyang mga ginawang kasalanan. Walang ibang sinabi ang ating Panginoon sa Kristo kay Sakeo, ito man ay lahi ni Abraham. Dumating ang kaligtasan sa kanyang buong sambahayan. Alam niyo po, mapalad po tayo. Why? Yun po ang nais ng ating Panginoon. Ikalawa, sa verse 12b, sabi po doon, tayo ay maging masunurin sa ating Diyos. Doon lang po natin lahat inugot po yan. Ayoko po kayong pahirapan na palundag-lundagin kayo sa buong Biblia. At ibinigay po sa atin ng Panginoon niya for the glory of God. Tayo ay maging masunurin sa ating Diyos. Level by level po yan. Kung ikaw ay makita ng ating Panginoon na maging matatag sa iyong paglilingkod, siyempre ang kasunod po niyan, magiging masunurin po tayo sa lahat ng inuutos ng ating Panginoon. Nung kalahati ng kautusan na ibinigay kay Moses, wala pong ibang gagawin po tayo pag sumusunod na po tayo sa ating paglilingkod. Maging masunurin po tayo. Nakakalugod o nakakalugod? Alam niyo po ang mga anak na ayaw sumunod sa magulang, nakakainis o nakakainis? Sabi ng iba, nakakaasar nga. Alam niyo po, sa totoo lang po, nangyayari. Minsan nga, anak na ng Diyos lingkod na ng Diyos. Hindi niya na nasusunod o ipinasusunod sa kanya ng Panginoon. Kapag ka sinabing masunurin, may utos po kasi.
Hindi ka makakasunod kung walang utos. Amen po ba? Amen. Kaya napakabuti ng ating Panginoon kasi ang paglilingkod po natin, kaya tayo naglilingkod, may inuutos ang ating Panginoon. Parallel truth sa buhay ng ating nararanasan sa mundong ito. Realidad na buhay. Hindi ka mabubuhay sa mundong ito na ikaw lang. May mag-uutos. Sabihin niyo po sa kalbi niyo, may mag-uutos. May mag-utos. Kahit na lola ka na eh, may mag-uutos. Amen. Tama? Baka kaabo-abo ka nung mga nag-uutos. Eh lalo na yung asawa. Sabi ng iba, unlimited ang utos. Eh sadya naman, kasi sino ang utusan? Sabi ng asawa ko, alam ka naman kapit-bahay ko, utusan ko. Di mo ba, ang hirap naman, oh, baka mag-isip ka ng iba. Alam niyo po, ang susi lang ng lahat. Ang tao matagumpay, ang pinagpala. Sabihin niyo po sa katabi niyo, taong masunurin. Tawang masunuri. Isang quality, isang karakter na dapat makita sa mga anak ng Diyos ay yung pagiging masunurin. Kapag ang tao nag-disobey sa ating Panginoon, hindi niya mararanasan yung tulad na naranasan ng Abraham. Kaya siya tinawag ng Father of Faith. Tama po ba? Nabasa po natin yan. Nang dumating sa taste lasa yun eh. Test of faith si Abraham. Paano siya tinest ng ating Panginoon? Iyalay mo ang iyong kaisang sa kanya. Hindi po ba? Alam naman natin, ang plano ng Diyos mula kay Adam and Eve hanggang sa dulo ng Old Testament, hindi na-fulfill ang magandang plano ng ating Ama nasa langit. Na-fulfill lang ng ating Panginoon sa Kristo ay sumunod sa Amang nasa langit. Nakuha niyo po ba yung pattern? Kaya si Abraham ay pinagpala, nakapasa siya sa test ng ating Panginoon. Ngayon, dumarating tayo sa punto o sa season ng ating test ng ating pananampalataya. Ang tanongin niyo nga ba ito, makakapasa kaya? Alam niyo po kapag ka nakapasa ka, yung season nakasunod-tunod, ano nangyari kay Abraham? Yung pangako ng Panginoon na pararamihin siya ang lahi niya na kasing dami ng bituin, kasing dami ng buhangin sa lupa. Nangyari o nangyari? Nangyari. Hindi nagbibiro ang Panginoon kahit yung pangako niya kay Abraham at kay Sarah na sila, pagbalik ng Panginoon, through angel, magkakaroon sila ng anak, next year, nagkaroon ng anak. Nangyari at mangyayari. Ang tanong nga ng Panginoon, may mahirap ba para sa akin na hindi ko kayang gawin? Minsan dapat itinatanong po natin yan sa ating sarili. Meron bang hindi kayang gawin si Lord para sa ikabubuti ko? Alam niyo po, minsan, pag tumingin tayo sa mundong ito, wala tayong pag-asa. Kasi pag tumingin tayo, lahat wasak. Lahat problema. Lahat parang nasa kawalan. Pero pagka tumingin tayo sa ating makapangyarihan Diyos na manglilikha, susunod at susunod po tayo, imposible mang bagay, pero magiging posible. Eh, nang tinatanungan si Abraham, ni Isaac, tatay, may panggatong tayo, may pamparingas na tayo, nasaan yung iaalay? Hindi lang masabi ni Abraham, anak, ikaw yun. Sabi niyo po sa katabi niyo, ikaw yun. Alam niyo po, sa bundok ng Moria, na pangalan ng aking bunsong anak, doon kinuha ang pangalan ni Moriah, ni Sister Lani. Ibinigay sa kanya ng Panginoon. At nakita naman natin, God will provide. Nang ipanganak ang aming bunso na si Moriah, para kami nasa kawalan, pero ang Diyos ang nagpuprovide. Nakita ko na po ang makapangyarihan kami ng Diyos. At kahit na ako'y magkaroon ng karamdaman, parang mauubos na yung gamot, mawawala na yung gamot. Hindi ko na alam kung saan ako kukuha ng pamili ng gamot. Pero may ginagamit ang Diyos na uwak, na tao, para i-provide
ang gamot na gagamitin ko para gamitin ng Panginoon, na itintake ko para gamitin ng Panginoon, ako ay pagalitan. Salamat sa prayer kanina na talagang Sister Anime na i-complete healing ng Panginoon. Yung divine healing talaga ang maranasan ko. Hindi lang ako, kundi lahat ng taga-JCLM sa outreach na makakaranas sa karamdaman ay maranasan ko. Why? Meron po tayong makapangyarihan Diyos na sinusunod sa ating buhay. Ulitin ko po, ang pagsunod ang susi para tayo magtagumpay. Bibigyan tayo ng Panginoon, hindi naman tayo pag sumunod ay wala lang. Andiyan ang Panginoon, ipoprovide niya na lahat ng pangailangan natin sa ating pagsunod. At makikita natin, bibigyan niya tayo ng knowledge, ng wisdom, talent, skills, kasi dadaan tayo sa mga hindrance, obstacle, o mga pagsubok ng buhay, pagtatagumpayin mo tayo ng Panginoon. Ano po ang susi? Sabi ko, babayan, mahalin natin ang ating Diyos. Pag naramdaman ng ating Panginoon ang ginawa ni Abraham, ang sumusunod po ba? Nagmamahal? Amen. Kung sino po ang sinusunod po natin, ramdam ng ating na nagutos. Ramdam na nagutos, mahal mo siya. Maniwala po kayo. Pero pagka ang asawa nag-utos at hindi sununod ang utos ng asawa, iba na po yun. Palagay na labang ma-experience at maibigay at maipadama, baka hate ang maramdaman. Tama po ba? Anger, bitter, na kung saan ay hindi dapat maranasan ng mga anak ng Diyos. Why? Kasi ang Diyos ay pag-ibig. Sabihin niyo po sa katabi niyo, ang Diyos natin ay pag-ibig. Ganun po kabuti ang ating Panginoon. Kaya, ituro man at hindi ituro, walang ibang hahanapin ng Diyos. Walang ibang hahanapin ng Diyos. So, maging ang ating Diyos, walang ibang hahanapin ng tao kundi ang pag-ibig. Sa totoo lang, ang empty sa tao, hindi pera, hindi posisyon, hindi kung anumang bagay sa mundong ito, kundi yung pag-ibig ng ating Panginoon sa Kristo. Maniwala po kayo. Pagka ang ating Panginoon sa Kristo ay pagka ang tao ay naramdaman niya ang Panginoon Jesus sa kanyang puso at buhay, solve na ang lahat ng kanyang problema. Why? Kahit dumaan siya sa problema, parang walang problema. Kaya nga sabi, kanina sa kante, para tayong baliw. Tama mo ba? Kaya minsan pagka yung mga hindi pa Kristiyano, malamang habang kumakanta tayo, ang inisip, umahawat na naman mga baliw. Pero sa totoo lang po sa Panginoon, nalulugod po siya sa atin. Amen. Yan po ang truth. Kahit nga si David, habang siya nagsisasayo doon noong dinadala nila ang kaban ng tipan sa kung saan nila dadalhin. Nakita siya ng asawa niya si Nicole. Ang asawa ko, tama. Anong ginawa ng Panginoon kay Nicole? Hindi Anak. nasumpa yung kanyang womb. Why? Kasi ang mga lingkod ng Diyos hindi dapat sinusumpa, kundi pinagpapala. Isang verse na pinangahawakan ko dyan, saan? Genesis chapter 12, verse 3. Ang magpapala sa abang lingkod ay magpapalain ng Panginoon. At ang susumpa sa abang lingkod na to ay susumpain ng Panginoon. Kaya pag nakita ito ng maraming tao, pihong ikaw ay hihibukin na maging kaisa kanya. Maging kasama kanya na magkaroon din siya ng Diyos. Kung sino ang Diyos mo, maging Diyos nila. Why? Kasi kita nila, blessed ka. Mga kapatid, pagka tayo ay naging masunurin sa Diyos, minahal natin ang ating Panginoon. Ulitin ko po, ano man ang maranasan natin sa buhay, hindi ka lang nag-umpisa ng season mo, kundi tatapusin mo hanggang last season na yung pinagkaloob sa Panginoon. Sino po ang gustong humaba pa ang buhay? Kaso yan po yung ating pinag-aaralan. Alam niyo po ba kung bakit umiiksi ang buhay ng tao? Sa ating pinag-aaralan na yan. Hindi nila nagawang paglingkuran ng ating Panginoon. Saan sila naglilingkod? Ulitin ko po, lahat ng taong nabubuhay naglilingkod. Kaya lang may dalawang pinaglilingkuran. Kilala niyo po yung isa. Pero hindi po tayo doon. Akala lang kasi ng mga tao, ang ginagawa nila, wala lang.
Pero ang totoo, naglilingkod po sila sa kabila. At hindi ko na po babanggitin ang kanyang pangalan, baka sumikat. Ang Panginoong Jesus ang ating babanggitin na siyang dapat paglingkuran at mahalin ang ating Diyos. Tama po ba? Mahalin natin ang ating Diyos. Yun po ang dapat po natin gawin. Yung 5 utos po doon, ano mga utos po doon? Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Italaga mo ang araw ng pamahinga. Tama po ba? At marami pa. Huwag kang gagawa ng mga inanyong bagay o kung ano man. At marami pa. Kaya kung alam po natin yung mga utos ng ating Panginoon, yung 5 po doon ay para mahalin natin ang ating Diyos. Pag nawa natin mahalin natin ang ating Diyos, nagagawa na po natin yung 5 utos po ng Panginoon. Kaya walang ipinagdiinan natin para sa Kristo na nagtanong sa Kanya, ano po ba ang pinakamahalagang sundin at gawin sa aming buhay? Ang sabi ng ating para sa Kristo lang, mahalin mo ang Diyos at mahalin mo ang iyong kapwa. Kasi noong unang panahon, masunod mo man ang siyam, semplang ka pa rin. Mag-aalay ka pa rin ng napakaraming baka, tuta. Tama po ba? Pero, nang dumating ang ating Panginoong Kristo, yung 10 utos na yan, sold out na po. Nagtatagumpay na po ang tao dati hindi nagtagumpay. Kasi why? Pag minahal mo ang Diyos, mahal mo ang iyong kapwa. Pero sasabihin mo, mahal mo ang iyong kapwa, pero hindi mo mahal ang Diyos. Semplang po yung kalahati. Nakuha niyo po ba? Amen. Dapat both, mahal mo ang Diyos na hindi nakikita. Kaya nga sabi sa salita ng Diyos paano mo mamahal ang iyong kapwa kung ang Diyos na hindi mo nakikita ay hindi mo mahal? Bakit natin minamahal ang Panginoon? Mamaya, kapag-aaralan po natin. Excited po ba kayo? Susunod? Amen. Ganun po kabuti ang ating Panginoon. Sa totoo lang po, mahirap gawin yan. Pero parang napakadali. Kaya ang ating Panginoon Kristo bumaba dito sa lupa. Hey! Hirap na mga tao, mga leaders. Andiyan ang mga pariseyo, saduseyo, eskriba, na nagpapapasan. Kaya nga sabi natin Panginoon Kristo sa Matthew 11:28, anong panawagan natin Panginoon Kristo? Lumapit kayo mga nangapapagala at nabibigatan ng lupa. Tanungin nyo nga po katabi nyo, pagod ka na ba? Andyan si Jesus, pagpapahinga-hinga. Tugtog niyo po, andyan si Jesus, pagpapahinga-hinga. Minsan kasi pagod na, ayaw ko magpahinga. Ang Diyos nga nagpahinga. Sabihin niyo po sa katabi niyo, ang Diyos nga nagpahinga. Magpahinga ka rin. Pero wag lang natin gayahin yung prinsipyo ng tamad. Hindi bali ng tamad, hindi naman pagod. Ay, huwag naman po gano'n. Kaya tayo nagpapahinga kasi? Pagod. Pagod. Yun po ang truth. Kaya tayo kumakain kasi? Gutom. Kaya tayo umiinom kasi? Gabaw. Pero pag ginawa po natin yung mga bagay na yun, hindi mo naman nararanasan at nararamdaman pa. Mahirap po yun. Magiging abnormal, pangit ang ating buhay. Sabi ko nga, yung ating title na pinag-uusapan from new season to the last season, inaayos, ipinoform na maayos ang ating Panginoon. Dati, malusog ako, mataba. Pero ngayon, pumapayat, pero malusog pa rin. Amen po ba? Amen. Kasi for the glory of God. Sabi ko nga, in and out ng ating buhay, aayusin ng Panginoon. Amen. Why? Kasi, alam ni Lord, magpapakatatag ka sa iyong paglilingkod. Alam ni Lord, susunod ka sa Kanya. Katulad ni Abraham, katulad ni Joseph, katulad ni Moses, at hanggang sa ating Panginoon Kristo at sa kanyang sa kahulihang apostol, walang iba kundi sa apostol Pablo. Pag ginawa po natin ito, nung ulit ko po mga kapatid, imposible sa atin na lumago po tayo, pero posible sa atin. Why? Kasi nandiyan ka. Sabihin po kasi nandiyan ka. Magmamahal ka sa iyong kapwa, magmamahal ka sa iyong, sa ating Diyos. Pag nangyari po ito, ang pamilya natin maayos. Kahit ikaw mismo sa sarili mo, magiging maayos.
Yung dati inaaway mo asawa mo, ngayon hindi na. Hindi ka naiimik, kahit pa magsalita siya ng 100, ikaw, Lord, Lord, Lord na lang ibubulong mo eh. Amen. Lord na lang ibubulong mo. Amen. Kahit problemado ka na sa buhay mo, Amen. napakabuti ng Panginoon. Amen. Bubulong ka na lang, Lord, malalampasan ko po ito. Mapagtatagumpayan ko po ito. Kahit na ang mga anak ayaw sumunod, bubulong ka na lang, Lord, at subo aking anak. Yes. Lord God. Maging mabait po sila at masusunod. Yes. Kasi kung tayo, lagot na litid natin, wala rin eh, no? Walang mangyayari. Nang madinig ko isang napakahusay na preacher, yun pala ang paraan na binibigay ng Diyos para hindi ka mahirapan. Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng aspeto ng iyong buhay. Amen. Asawa mo ayaw sumama sa iyo. Yakagin mo man ang yakagin sumumba. Yes. Ano gagawin mo? Alam naman bumipasay ka lang. Hindi siyempre, wisdom. Hindi ka na rin magsimba, no? Lord, alam niyo ang puso ko, gusto ko isama ang aking anak, ang aking asawa. Yes. Pero yung ating pinag-aralan, ano sabi doon sa una? Magpakatatag ka sa iyong Panginoon. Alam ka namang idamay mo sarili mo sa kanila. Eh, ikaw ang titingnan nila. Ikaw ang modelo nila. Nakatulad ni Noah. Alala niyo po si Noah? Siya na lang. Yan na lang. Wala nang iba. Dahil sa kanya, naligtas ang kanyang buong sambayan. Eh, yung mga taong pinangaralan niya, pinaglingkuran niya, ano tingin sa kanya? Sisiraan ako. Diba? Eh, minsan tingin sa atin talaga. hindi maalis. Andun talaga ang katotohanan. Yung tingin sa iyo ng mga kapitbahay mo, inire-reach out mo, inaabot mo para sa Panginoon. Ano tingin sa atin? Wala lang. Kaya minsan, itong ating pinag-aaralan ay realidad ng buhay. Ano man ang ating maranasan, sabi ng Panginoon, magpakatatag tayo sa ating paglilingkod. Ikalawa, tayo ay maging masunurin sa ating Diyos. Kaya po ba o kaya? Kaya! Dinig na dinig ni Lord. Kaya natin sa tulong ng Panginoon. Tama po ba? Sa totoo lang, yung dalawang utos na yan, napakahirap po yun. Mahalin mo yung kapwa. Ang anak natin, kapwa po natin yun. Eh, minsan pagka gumagawa na sila ng mali, parang gusto na natin itabo eh. Katulad ng nangyari kay sa kwento kanina. Di ba? Kay Ismael at kay Hagar. Kasi why? Ayaw ni Sarah na makahati ni Isaac, si Hagar at saka si Ismael. Isa pagka naging makasarili na kasi ang tao, hindi na kayang ibigay ang dalawa niya. Mahalin ang kapwa at mahalin ang Diyos. True. Hindi na kaya. Eh, pupunta tayo sa next level ng ating buhay. Excited po ba kayo? Amen. Ang sabi po doon, tayo ay manatili sa ating pananampalataya. Sabi sa verse 12. Kumusta na? Katanungin niyo po katabi niyo. Kumusta na ang iyong pananampalataya? Alam niyo po, wala namang ibang babatuhin si Satanas para palagdagin ng bunga, kundi yung bunga ng pananampalataya. Kapag nawala ang pananampalataya ng tao, diskaril na yung kanyang new season to the last season. Yan po ang true. Wala nang mangyayari. Wala nang pag-asa. Wala nang resulta. Pero, kung manatili ang iyong pananampalataya, kaya sabi ng ating Panginoon sa Kristo, maging kasindaki man lamang ng gusto ng mustasa ang iyong pananampalataya. Makapangyarihan ka na. Hindi ko na malilimutan yun. Yung sabihin doon kaya mo nang palipatin ang bundok sa gitna ng dagat. That is power. Maging ang makapangyarihang kamay ng Diyos kapag ikaw ay nagkaroon ng pananampalataya. Napakikilos ng taong may pananampalataya ang makapangyarihang kamay ng Diyos. Maniwala po kayo. At hindi natin malulugod ng Panginoon without faith. Totoo po yan. Kaya nga, faith without action is death.
ito lahat ng ating pinag-aaralan at nagkaroon tayo ng pananampalataya. Hindi matatawag ng pananampalataya kung hindi natin maisa sa buhay. Yan po ang truth. Why? Kasi magagawa lang po natin yan, bago ang slide, sabi doon, dapat focus tayo kay Jesus. Why? Kasi magkakaroon ka ba ng pananampalataya kung hindi ka nakafocus sa author and perfecter and finisher ng pananampalataya? Walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Siya ang author ng pananampalataya. Wala nang iba. Kaya nga sabi sa John 3:16, inuulit-ulit ko, kapag ipinapaulit ng Panginoon, mahalaga. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sumampalataya. It's all about faith. Ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Alam niyo po, hindi na mapapahamak ang taong may pananampalataya, lalo't higit nakapokus Amen. sa pinanggagalingan ng pananampalataya. Amen. Alam niyo po, Jesus is all about faith. Ano sabi natin po ng Kristo? Sa kanyang apostol na ayaw maniwala. Naniniwala ka na ba ngayon? Dahil naipasok mo sa aking daliri ang iyong sa aking mga kamay, sa palad, sa aking butas ng aking kamay, ang iyong daliri. Alam mo, mas mapalad ang mga tao na naniniwala, nananampalataya, umaasa, nagtitiwala, kahit ako ay hindi nakita. Sabihin niyo po sa katabi niyo, mapalad ka. May pananampalataya ka sa ating mga kahit hindi natin siya nakikita. Dahil ang kahulugan ng pananampalataya ay yung maasa ka, nagtitiwala at nananampalataya na kahit hindi mo nakikita, ay darating at mangyayari ito sa inyo. Amen. Sabihin niyo po sa katabi niyo, parating na. Parating na. Kaya lang, hindi mo pa nakikita. Tama mo ba? Kasi pagka nakita mo na yan, ewan ko kung maging excited ka ba. Pag magkaroon ka ng excitement sa buhay. Pagka nandiyan na. Minsan niya parang nagre-reklamo pa eh. Tama mo ba? Hindi naman yun ah. Bakit yan? Parang gano'n. Pero pagka ang Panginoon ang nagkaloob, magpapasalamat po tayo. Amen. Ang lahat ng may pananampalataya sa ating Panginoon Jesus, nagiging thankful sa Kanya. Ano man ang kanyang maranasan sa buhay. Why? Kasi yung nagbubukal sa kanyang puso, yun yung magtutulak sa kanya para bumuka yung kanyang labi. Thank you, Lord. Amen. Kaya nga tinatawag nga tayo baliw eh. Hindi ko alam kung sa'yo, awin din kayo eh. Itong taon to, kitang-kita ng kapitbahay eh. Problemado na to eh. Lugmok na to sa karamdaman eh. Pero bakit kakaiba? Nakatayo pa rin. Amen. Lumalaban pa rin. Hindi nila nakikita. Yung nakikita mo. Sabihin niyo po sa katabi niyo, hindi nila nakikita yung nakikita mo. Nakikita mo. Nakikita mo. Alam niyo po, pagka ganito na po tayo, wanna say ang kalaban. Ano mang hamon ng buhay, tuloy ka na. Sasabihin mo, season ko to, hanggang sa dulo, season ko to. Hindi ka ayaw, hindi ka giligaw. Why? Kasi itong pangatlo na to, patindi ng patindi ang pagkatao natin. Uulitin ko po, ito pong pangatlong level na ito, ang magpapatunay na ikaw ay naging matatag sa iyong paglilingkod. Eh, pagka walang pananampalataya, paano ka masasabing matatag na naglilingkod? Kung wala kang pananampalataya, paano ka makasusunod sa mga ipinapagawa sa iyo ng Panginoon na parang buhay mo na ang nakataya? Pero hindi mo alam, yung makapangyarihan kamay ng Diyos, iniingatan ka niya. Pinagpapala ka niya. Pinagtatagumpay ka niya. Kaya, hindi aksidente na isulat ni Apostle John sa verse 12 ng chapter 14 ng Revelation. Isang verse pero napakalaman.
napakalusog, talagang napakasustansya ng ating makukuha. Sabi po doon sa ikatlo, tayo ay manatili sa ating pananampalataya. Huwag tayong mawawala sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Tuwan-tuwa ang kaaway. Tuwan-tuwa ang kaaway. Why? Kahit siya'y talunan na, nagtatagumpay pa rin siya. Totoo po ba maraming tao ang bumabagsak sa kanyang mga plano at pandaraya? Marami. Kaya nga, makikita natin, tayo ay pinili at hinirang ng Diyos para makita natin yung mga bagay na dati hindi natin nakikita, pero ngayon nakikita natin. Dati, dito lang tayo sa mundong ito nakakapasok. Pero ngayon nakakapasok na po tayo sa supernatural world. Na kung saan nandoon ang ating Panginoon. Amen po ba? Hindi na kapalit pero patapos na sana. Alam niyo po ganun kabuti ang ating Panginoon. Sigurado na tatay mo. Okay. Palapit na. Alam niyo po, ganun po kabuti ang ating Panginoon. Amen. Nakakapasok na po ba kayo doon sa supernatural world? Kasi ang pananampalataya po natin ang magdadala po sa atin po. May mga movie tayo napapanood, parang pagka yung movie ay gustong dalhin yung isang tao doon sa isang lugar, nagkakaroon ng isang parang hall na doon papasok. At minsan naman, kahit may wall yan, nakaka-penetrate siya. Katulad ng nangyari sa ating Panginoon sa Kristo sa ating pagbasa sa New Testament, namin po ba? Na siya'y muling nabuhay. Pero ang ating pananampalataya ang magdadala sa mga lugar na kung saan hindi natin kayang abutin, hindi natin kayang marating, pero dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo, yung mga bagay na hindi natin kayang gawin, magagawa po natin. Sa totoo lang, lahat naman ng gawain natin sa mundong ito, mahirap eh. Wala namang madali. Pero ang tanong, susuko ka ba? Give up ka ba? Para isa lang yun Aayaw ka ba? Diba? Ang mahirap, masasabi lang siyang mahirap kung hindi natin naranasan ng madali. Sabihin niyo po, madali naman pala. Di ba? Minsan kasi nagpo-focus ang tao sa mahirap. Pero bakit hindi tayo mag-focus sa madali? Ang Panginoon Kristo ba nadalian o nahirapan? Si Apostol Pablo ba nadalian o nahirapan? Tanungin niyo po ako katabi niyo, willing ka bang mahirapan? Alam niyo po yung ating pinag-aralan. Yung tatlo po na yan. Kasi gusto ng tao madali agad. Gusto ng tao mayaman agad. Gusto ng tao andyan agad. Kaya nga maraming instant ngayon di ba? Pero papahama ka naman. Yung naghihintay. Pero doon sa dumadaan sa tamang proseso, ano nangyayari? Ando ang katagumpayan. Ando ang katagumpayan. Lahat naman ng negosyante na nagsimula, sa hirap yan. Hindi naman taga-supervise agad yan o taga-upo lang agad. Kaya kung tayo po ay nagre-negosyo at balak magnegosyo, dumaan po tayo sa hirap. At yung hirap tayo na magtuturo sa atin para dalhin tayo doon sa madali. Na makakatulong ka sa maraming tao, mahal mo yung kapwa kasi makakapag-create ka pa ng another job sa iyong business mo. At pag pinamahal mo yung tauhan mo, mamahalin mo ang Diyos. Pag pinagpapala ka, hindi mo pababayaan ang tauhan mo. May Diyos na nakatingin na magpapala sa iyo. Tama po ba? Kaya nga, pagiging sa leader ay very challenging. Hindi mahirap sa una. Nagiging madali lang ang pagiging sa leader kapag ka meron ka ng unang na-disciple. Kasi meron ng anak ang ituturing, natutulong sa iyo, parallel doon sa ating pagiging magulang sa physical. Kapag ang ating mga anak, napalaki natin ng tama at maayos, hindi na mahirap ang ating buhay bilang magulang.
meron na tumutulong sa ating mga anak. Dati, ikaw pa kumukuha ng iyong iinumin, pero ngayon may nangutusan ka ng anak, pakikuha naman ng inumin. Yun nga lang, huwag sana magreklamo. Tama mo ba? Huwag magdabo. Huwag na kasimangot. Kundi na angiti. Ano pa, nanay? Ano pa, tatay? Di mo ba? Gusto mo chocolate? Gusto mo ice cream? Bibili kita sa kanto, pero pengi pera. Ganun po kabuti ang Panginoon. Sana naiintindihan po natin. Dahil, ang konklusyon po nito, sige po, sa verse 13, 2 verse lang naman yung binigay ng Panginoon. Bagamat nabasa natin ang book of Revelation. Sabi po dyan, at narinig ko ang isang tinig mula sa langit na nagsasabi. Saan daw galing yung tinig? Mula sa langit. Hindi kung saan Hindi sa kapitbahay, hindi sa mga marites, hindi sa yung tinig ng parcel, andyan na, hindi yun Sabi dyan, maliwanag na maliwanag at narinig ko ang isang tinig mula sa langit na nagsasabi. Ano daw sabi? Isulat mo ito mula ngayon. Mapalad ang naglilingkod. Sabihin po natin, mapalad ang naglilingkod. Kaya magpakatatag po tayo, sabi ko, at maging masunurin tayo. Kasi mapalad po tayo. Nakatala dyan, sa Panginoon hanggang kamatayan. Kaya nga, new season to the last season. Diyan po hinugat po yan. Hindi yung buhay ka pa, gusto mo na tapusin. Hindi po ganoon. Kailangan magpatuloy po tayo. Ano man, hirap. May ginhawa. Paano po natin masasabi yan? Ngayon, linggo. Bukas? Ngayon, araw. Mamaya? Gabi. Ang season, magbabago-bago, pero dapat ang ating pananampalataya sa Panginoon still nananatili sa ating Panginoon Kristo. Paano po natin gagawin yon? Focus lamang tayo sa pinanggagalingan ng pananampalataya. Focus lamang tayo sa pinanggagalingan ng kagalingan. Focus lamang tayo sa pinanggagalingan ng pagpapala. Focus lamang tayo sa pinanggagalingan ng katagumpayan. Sino po yon? Walang iba kundi, isigaw po natin, si Jesus! Jesus! Wala nang iba. Siya ang bida mula Genesis to Revelation natin. It's all about Jesus. Kahit yung nangyari kay Abraham at kay Isaac, it's all about Jesus. Kahit ang nangyari kay Joseph, it's all about Jesus. Kahit ang nangyari kay Moses, it's all about Jesus. At kahit anong pang karakter ang lumabas sa Biblia, habang binabasa po natin yan, it's all about Jesus. At kahit sa ating kasalukuyan habang tayo nabubuhay, walang ibang matataas sa ating buhay kundi ang ating Panginoon sa Kristo. At sa church ng JCLM Sokol Outreach, ang focus at sentro po nito ay para sa kapurihan ng ating Panginoon. Palalaguin tayo ng ating Panginoon. Iyan ang talagang pinakamatindi po. Kaya sabi diyan, nakaka-encourage, tunay sa kanilang mga nagpapagal. Sabihin niyo po, nagpagal ka ba? Nagpapagal ba? Ano daw kasunod? Sapagkat susundan sila ng kanilang mga gawa. Ano po ibig po sabihin niya? Sa season mo ngayon, may nakakakita. Makaka-influensya ka. May susunod sa'yo. May gagaya sa'yo. Pero kahit sa dulo ng buhay mo, may magpapasalamat sa Panginoon. May magpupuri sa Panginoon. Why? May Brother Aljo na naglingkod sa Panginoon. Yung magiging disciple niya, kapag ka ito ay nakakilala ng tuluyan sa Panginoon, magpapasalamat sa makapangyarihan at sa buhay niya. At sa buhay natin. At kahit wala na tayo sa mundong ito katulad ni Abraham, marami pa rin nagpapasalamat sa Panginoon sa buhay. Dahil sumunod siya sa utos ng ating Panginoon. Kung hindi sumunod si Abraham, sabihin niyo po, sayang. Sayang. Walang mananampalataya na susunod na lahi ni Abraham. Pero mabuti na lang, ang amang nasa sa langit ay puno ng habag, awa at biyaya. Hindi niya pinabayaan na sa pagtalikod,
paglapit, pagtalikod, pagsuway, pagsunod ng lahing pinili ng Diyos, andun pa rin ang pag-ibig ng Panginoon. Sinugo niya ang kanyang anak para abutin ang ating kalalagayan. Na sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo na pulpil ang magandang plano ng Amang nasa langit, tayo ngayon ay nananampalataya sa ating Panginoon Kristo na idinudugtong sa lahi ni Abraham. Sabihin niyo po sa katabi niyo, ikaw ay tunay Ikaw ay na lahi ni Abraham. Katulad ni Lazaro, napunta siya sa Abraham boso dahil siya ay may pananampalataya sa ating Panginoon. Imagine po natin, sa pangako ng ating Panginoon sa Kristo o ng ating Panginoon sa kanyang salita. Sa Pahayag, chapter 16, verse 30. Sa mga gawa, chapter 16, verse 31. Ano sabi doon? Isa ang tumanggap at manampalataya sa ating Panginoon sa Kristo ang kanyang bunsang bayan ay magkakaroon ng kaligtasan. Tingnan natin, nangyari yan sa buhay ni Abraham, sa buhay ni Noah, sa buhay ni Lot. Makita po natin yan. Maliban lang doon sa kanyang asawa nang tumalikod at nilingon ang kanyang mga kayamanan, ang kanyang mga ari-arian. Sayang, nasusunog na ang aking mga TV doon. Masusunog na ang aking mga damit doon. Mamahalin pa naman. Pero, alam natin na kapag binalikan natin, nawawala ang ating pag-asa at pananampalataya. Alam niyo po mga kapatid, natalada sa verse 13, mapalad po tayo na maglilingkod sa ating Panginoon. Kung gano'n naman ang kabutihan ng Panginoon, huwag nating hintayin na tayo ay makita natin ang ating sarili sa kawalan. Ngayong araw pong ito, ay hindi lamang po tayo ma-encourage, kundi tayo po ay talaga umaksyon sa nais ng ating Panginoon. Anong susi? Sabi doon, pakatatag ka sa iyong paglilingkod. At maging masunurin ka sa ating Diyos. At manampalataya ka sa ating Panginoon na pinanggagalingan ng lahat. At makakapunta natin yung conclusion niya, magiging mapalad po tayo. Sabihin niyo po ulit, i-declare po natin sa ating katabi, mapalad ka, pagpapalain ka, pagtatagumpayin ka ng ating Panginoon. Itinuro na sa ating mga kapatid ng Panginoon ang ating gagawin. The whole week, magawa natin yan at to the last season ng ating buhay. Makikita natin ang resulta niyan. Kung ano sinabi ng ating Panginoon Jesus, kung ano sinabi ni Apostol Pablo at ng lahat ng lingkod ng Diyos, sabihin din natin, it is finished. Sabihin po natin, it is finished. Tayo tumayo.